Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 7, isang babala laban sa pagkukunwari. Ang kabanatang ito ay batay sa Gawa Kapitulo 4 versikulo 32 hanggang 37 hanggang Gawa Kapitulo 5 versikulo 11. Habang ipinapahayag ng mga alagad ang mga katotohanan ng Ebanghelyo sa Jerusalem, nagpatotoo ang Diyos sa kanilang salita, at maraming tao ang naniwala. Marami sa mga sinaunang mananampalataya na ito ay agad na nahiwalay sa pamilya at mga kaibigan ng masigasig na pagkapanatiko ng mga Hudyo, at ito ay kinakailangan upang bigyan sila ng pagkain at tirahan. Ipinahayag ng talaan, ni walang sinuman sa kanila ang nagkukulang, at sinasabi nito kung paano napunan ang pangangailangan. Yaong kabilang sa mga mananampalataya na may pera at mga ari-arian ay masayang nagsakripisyo sa kanila upang matugunan ang kagipitan. Sa pagbebenta ng kanilang mga bahay o kanilang mga lupain, dinala nila ang pera at inilagay sa paanan ng mga apostol, at ang pamamahagi ay ginawa sa bawat tao ayon sa kanyang pangangailangan. Ang kalayaang ito sa bahagi ng mga mananampalataya ay bunga ng pagbuhos ng Espiritu. Ang mga nagbalik loob sa Ebanghelyo ay, isang puso at isang kaluluwa. Isang karaniwang interes ang kumokontrol sa kanila, ang tagumpay ng misyon na ipinagkatiwala sa kanila, at ang kasakiman ay walang lugar sa kanilang buhay. Ang kanilang pag-ibig sa kanilang mga kapatid at ang adhikain na kanilang ipinagkatiwala, ay higit pa sa kanilang pag-ibig sa salapi at mga ari-arian. Ang kanilang mga gawa ay nagpatotoo na kanilang binibilang ang mga kaluluwa ng mga tao na may mas mataas na halaga kaysa sa makalupang yaman. Gayon din ang mangyayari kapag ang Espiritu ng Diyos ay angkinan ng buhay. Yaong mga pusong puspos ng pag-ibig ni Kristo, ay susunod sa halimbawa niya na alang-alang sa atin ay naging dukha, upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay yumaman tayo. Pera, panahon, impluwensya, lahat ng mga kaloob na natanggap nila mula sa kamay ng Diyos, pahahalagahan lamang nila bilang paraan ng pagsulong ng gawain ng Ebanghelyo. Ganito ito sa unang simbahan, at kapag sa simbahan ngayon ay makikita na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ay inalis ng mga miyembro ang kanilang pagmamahal mula sa mga bagay ng mundo, at na sila ay handang magsakripisyo upang marinig ng kanilang kapwa ang Ebanghelyo, ang mga katotohanang ipinahahayag ay magkakaroon ng makapangyarihang impluwensya sa mga nakikinig. Sa matinding kaibahan sa halimbawa ng kagandahang loob na ipinakita ng mga mananampalataya, ay ang pag-uugali ni Ananias at Sapphira, na ang karanasan, na sinundan ng panulat ng inspirasyon, ay nag-iwan ng madilim na bahid sa kasaysayan ng unang simbahan. Kasama ng iba, ang mga nag-aangking disipulong ito ay nakabahagi sa pribilehiyong marinig ang Ebanghelyo na ipinang-aral ng mga apostol. Sila ay naruroon kasama ng iba pang mga mananampalataya nang, pagkatapos na manalangin ang mga apostol, ay nayanig ang dakong pinagtitipunan nila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Gawa Kapitulo 4 versikulo 31. Ang malalim na pananalig ay nasa lahat ng naruroon, at sa ilalim ng direktang impluwensya ng Espiritu ng Diyos, sina Ananias at Sapphira ay nangakong ibibigay sa Panginoon ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng ilang ari-arian. Pagkatapos, hinagpis ni Ananias at Sapphira ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagsuko sa damdamin ng kaimbutan. Sinimulan nilang pagsisihan ang kanilang pangako at hindi nagtagal ay nawala ang matamis na impluwensya ng pagpapala na nagpainit sa kanilang mga puso sa pagnanais na gumawa ng malalaking bagay alang-alang sa layunin ni Kristo. Naisip nila na masyado silang nagmamadali, na dapat nilang pag-isipang muli ang kanilang desisyon. Pinag-usapan nila ang bagay na ito, at nagpasya na huwag tuparin ang kanilang pangako. Nakita nila, gayunpaman, na yaong mga naghati sa kanilang mga ari-arian upang matustusan ang mga pangangailangan ng kanilang mas mahirap na mga kapatid, ay pinahahalagahan ng mataas sa mga mananampalataya, at nahihiya na malaman ng kanilang mga kapatid na ang kanilang mga makasariling kaluluwa ay nagdamdam sa kanilang time na inialay sa Diyos, sinadya nilang ipagbili ang kanilang ari-arian at magkunwaring ibigay ang lahat ng nalikom sa pangkalahatang pondo, ngunit talagang mag-iingat ng malaking bahagi para sa kanilang sarili. Sa gayon ay matitiyak nila ang kanilang kabuhayan mula sa karaniwang tindahan at kasabay nito ay matamo ang mataas na pagpapahalaga ng kanilang mga kapatid. Ngunit kinasusuklaman ng Diyos ang pagkukunwari at kasinungalingan. Sina Ananias at Sapphira ay nagsagawa ng pandaraya sa kanilang pakikitungo sa Diyos, nagsinungaling sila sa banal na Espiritu, at ang kanilang kasalanan ay dinalaw ng mabilis at kakilakilabot na paghatol.
Nang dumating si Ananias dala ang kanyang handog, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, at magtago ng bahagi ng halaga ng lupa? Habang nananatili, hindi ba sa iyo? At pagkatapos na maipagbili, hindi ba sa iyong sariling kapangyarihan? Bakit mo inisip ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay nahulog, at nalagot ang hininga, at ang malaking takot ay dumating sa lahat ng nakarinig ng mga bagay na ito. Habang ito ay nananatili, hindi ba ito sa iyo? Tanong ni Peter. Walang labis na impluwensyang naidulot kay Ananias upang pilitin siyang isakripisyo ang kanyang mga ari-arian para sa pangkalahatang kabutihan. Siya ay kumilos mula sa pagpili. Ngunit sa pagtatangkang linlangan ng mga disipulo, nagsinungaling siya sa makapangyarihan. Ito ay halos 3 oras pagkatapos nang ang kanyang asawa, na hindi alam kung ano ang ginawa, ay pumasok. At sumagot si Pedro sa kanya, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupain. At sinabi niya, oo, para sa gayon. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Pedro, paanong kayo'y nagkasundo na tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, ang mga paanang naglibing sa iyong asawa ay nasa pintuan, at dadalhin ka palabas. At pagdakay nabuwal siya sa kanyang paanan, at nalagot ang hininga, at ang mga binata ay nagsipasok, at nasumpungan siyang patay, at inilabas siya, at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. At ang malaking takot ay dumating sa buong simbahan, at sa lahat ng nakarinig ng mga bagay na ito. Nakita ng walang hanggang karunungan na ang hudyat na pagpapakita ng puot ng Diyos ay kailangan upang bantayan ang batang simbahan mula sa pagkasira ng moralidad. Mabilis na dumami ang kanilang bilang. Nanganib sana ang simbahan kung, sa mabilis na pagdami ng mga nagbalik loob, ang mga lalaki at babae ay naidagdag na, habang nag-aangking naglilingkod sa Diyos, ay sumasamba sa mammon. Ang paghatol na ito ay nagpatutuo na ang mga tao ay hindi maaaring linlangan ng Diyos, na nakikita niya ang nakatagong kasalanan ng puso, at na siya ay hindi makukutya. Ito ay dinisenyo bilang isang babala sa simbahan, upang akayin sila upang maiwasan ang pagkukunwari at mag-ingat sa pagnanakaw sa Diyos. Hindi lamang sa unang simbahan, kundi sa lahat ng susunod na henerasyon, ang halimbawang ito ng pagkamuhi ng Diyos sa kaimbutan, pandaraya, at pagkukunwari, ay ibinigay bilang isang senyales ng panganib. Kaimbutan ang unang inalagaan ni Ananias at Sapphira. Ang pagnanais na panatilihin para sa kanilang sarili ang isang bahagi ng kanilang ipinangako sa Panginoon, ay humantong sa kanila sa pandaraya at pagkukunwari. Ginawa ng Diyos ang pagpapahayag ng Ebanghelyo na nakasalalay sa mga gawain at mga kaloob ng kanyang mga tao. Ang mga kusang loob na handog at ang ikapu ay bumubuo ng kita ng gawain ng Panginoon. Sa mga paraan na ipinagkatiwala sa tao, inaangkin ng Diyos ang isang tiyak na bahagi, ang 10. Iniwan niya ang lahat ng libre upang sabihin kung magbibigay sila o hindi ng higit pa rito. Ngunit kapag ang puso ay napukaw ng impluwensya ng banal na espiritu, at ang isang panata ay ginawa upang magbigay ng isang tiyak na halaga, ang isa na nanata ay wala ng anumang karapatan sa inilaan na bahagi. Ang ganitong uri ng mga pangakong ginawa sa mga tao ay titingnan bilang may bisa. Hindi ba ang mga iyon ay higit na nakagapos na ginawa sa Diyos? Ang mga pangako ba ay nilitis sa hukuman ng budi ay hindi gaanong may bisa kaysa sa mga nakasulat na kasunduan ng mga tao. Kapag ang banal na liwanag ay sumisikat sa puso ng may di pangkaraniwang kailanawan at kapangyarihan, ang nakagawiyang pagkamakasarili ay nagpapahinga sa pagkakahawak nito at may disposisyon na magbigay sa layunin ng Diyos. Ngunit hindi kailangang isipin ng sinuman na sila ay pahihintulutang tuparin ang mga pangako noon, nang walang protesta sa panig ni Satanas. Hindi siya nalulugod na makitang nabuo ang kaharian ng manunubos sa lupa. Iminumungkahi niya na ang pangakong ginawa ay sobra-sobra, na maaaring mapilayan sila sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng ari-arian o matugunan ang mga hangarin ng kanilang mga pamilya. Ang Diyos ang nagpapalas sa mga tao ng ari-arian, at ginagawa niya ito upang sila ay makapagbigay tungo sa pagsulong ng kanyang layunin. Siya ang nagpapadala ng sikat ng araw at ulan. Siya ay nagiging sanhi ng paglago ng mga halaman. Nagbibigay siya ng kalusugan at kakayahang makakuha ng paraan. Ang lahat ng ating mga pagpapala ay nagmumula sa kanyang masaganang kamay.
Sa kabilang banda, ipakikita niya sa mga lalaki at babae ang kanilang pasasalamat sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanya ng isang bahagi ng ikapo at mga handog, sa mga handog ng pasasalamat, sa mga kusang handog, sa mga handog para sa pagkakasala. Kung ang ibig sabihin ay damaloy sa kabangyaman alinsunod sa planong ito na itinakda ng Diyos, 1/10 ng lahat ng dagdag, at mga handog na masaganang, magkakaroon ng kasaganaan para sa pagsulong ng gawain ng Panginoon. Ngunit ang mga puso ng mga tao ay nagiging matigas sa pamamagitan ng pagkamakasarili, at, tulad ni Ananias at Sapphira, sila ay natutokso na pigilin ang bahagi ng halaga, habang nagpapanggap na tinutupad ang mga kinakailangan ng Diyos. Marami ang gumagastos ng pera sa kasiyahan sa sarili. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay sumasangguni sa kanilang kasiyahan at binibigyang kasiyahan ang kanilang panlasa, habang sila ay nagdadala sa Diyos, halos hindi sinasadya, ng isang pinatigil na handog. Nakalimutan nila na balang araw ay hihingin ng Diyos ang isang mahigpit na pagsasalaysay kung paano ginamit ang kanyang mga pag-aari, at hindi na niya tatanggapin ang maliit na halaga na kanilang ibibigay sa kabangyaman kaysa sa pagtanggap niya sa handog ni Ananias at Sapphira. Mula sa mahigpit na parusa na ibinibigay sa mga nagsisinungaling, nais ng Diyos na malaman din natin kung gaano kalalim ang kanyang pagkapuot at paghamak sa lahat ng pagkukunwari at panlilinlang. Sa pagpapanggap na ibinigay nila ang lahat, sina Ananias at Sapphira ay nagsinungaling sa banal na espiritu, at, bilang resulta, nawala sa kanila ang buhay na ito at ang buhay na darating. Ang parehong Diyos na nagparusa sa kanila, ngayon ay hinahatulan ang lahat ng kasinungalingan. Ang mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa kanya. Ipinahayag niya na sa banal na lungsod, sa anumang paraan ay hindi papasok, anumang bagay na nagpaparumi, ni anumang gumagawa ng kasuklam-suklam, o gumagawa ng kasinungalingan. Apokalipsis Kapitulo 21 versikulo 27. Hayaan ang pagsasabi ng katotohanan na hawakan ng walang maluwag na kamay o hindi tiyak na pagkakahawak. Hayaan itong maging bahagi ng buhay. Ang paglalaro ng mabilis at maluwag sa katotohanan, at pagpapanggap upang umangkop sa sariling makasariling mga plano, ay nangangahulugan ng pagkawasak ng pananampalataya. Tumayo nga kayo, na ang inyong mga balakang ay nabibigkisan ng katotohanan. Efeso Kapitulo 6 versikulo 14. Ang nagsasabi ng kasinungalingan ay ipinagbibili ang kanyang kaluluwa sa murang pamilihan. Ang kanyang mga kasinungalingan ay tila nagsisilbi sa mga kagipitan, maaaring siya ay tila gumawa ng pag-unlad ng negosyo na hindi niya makukuha sa pamamagitan ng patas na pakikitungo, ngunit sa wakas ay narating niya ang lugar kung saan wala siyang mapagkakatiwalaan. Siya mismo ay isang falsifier, wala siyang tiwala sa salita ng iba. Sa kaso ni Ananias at Sapphira, ang kasalanan ng pandaraya laban sa Diyos ay mabilis na pinarusahan. Ang parehong kasalanan ay madalas na paulit-ulit sa pagkatapos ng kasaysayan ng simbahan at ginagawa ng marami sa ating panahon. Ngunit kahit na ito ay maaaring hindi kasama ng nakikitang pagpapakita ng kawalang kasiyahan ng Diyos, ito ay hindi gaanong kasuklam-suklam sa kanyang paningin ngayon kaysa sa panahon ng mga apostol. Ang babala ay ibinigay, malinaw na ipinakita ng Diyos ang kanyang pagkasuklam sa kasalanang ito, at lahat ng sumuko sa kanilang sarili sa pagpapaimbabaw at kasakiman ay makatitiyak na sinisira nila ang kanilang sariling mga kaluluwa. Dito nagtatapos ang Kabanata 7. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.